Yes. Spotify mo kayo, what is your Spotify rank? May Spotify rank. Iba-iba actually. Wala yung playlist. Playlist ko now, mala Ariana Grande. Very Ariana Grande ang playlist. Pero minsan may touch of like mga Christopher Cross, ganyan, sailing, iba-iba eh, iba-iba. Siguro talagang depends on the feel of the moment. Are we expecting Ariana Grande cover concerts? Why not? Sa secret, if there is or there isn't. But given a chance, may pagpili po kayo ng isang guest na gusto yung managay sa Love Matter. Sino po yun? Ako maraming naman. Si Maki sana, no? Kasi baka hindi siya bida ko. Si Maki, sino ang daming pwede sila. Mr. Martin Rivera, why not? Sila Olivia Alcacid, or sila. Mga nakakatrabaho ko na rin. Pwede naman sila. Since hindi na uso yung albums ngayon, ano yung parang way mo para to connect with fans? Meron ka bang merch? Meron ka bang other items na parang sinishare sa kanila so they can feel the connection pa rin? Yung merch, gagawa pa lang kami kasi parang doon napupunta talaga yung merch. Diba? So, pero the way that I connect with everyone in the audience is probably yung mga bar gigs ko. Kasi yun yung mga consistently na napapanood nila ako eh. So, bar gigs. Is there any regular place that you... No regular place actually, but like once a month, I do have gigs at B1 and 12 Monkeys, and guides and a lot more mga bars. Miss Nina, any reaction na yung Nina live album mo is still relevant because nasa top 100 albums pa rin siya sa Really? O, sobrang nakakatawa na nandun pa rin siya talaga. Like, yun nga eh, pag sa mga gigs, usually isipin mo yung mga nanonood lang doon, yung mga like matatanda or whatever. Makikita akong mga bata nanonood and they sing to the songs that I'm singing, mga Jello someday, and talagang tuwang-tuwa sila. Natutuwa ako kasi talagang thank you to the parents talaga kasi minulat nila yung mga anak nila doon sa mga songs ko. So talagang paulit-ulit, generation to generation, and I'm so happy. You made a mark already sa Nina Live 2 during pandemic, nung live. Yes. Kasi daming nanonood talaga, yung nagbigay talaga ng suporta. Is there any chance na gumawa ka ng Nina Live 2 naman? Iniisip nga namin actually yung gumawa ng Nina Live 2. But then, parang gusto namin na ma-preserve na yung yung Nina Live. Kung gagawa man ng isang Nina Live 2, baka hindi na Nina Live 2 yung title. Iba na siguro. Pero gusto namin kasi Nina Live lang is Nina Live. And there's a different one for a new one. Tapos po nagkaroon ng single si Miss Regine Velasquez ng Someday. Oo, diba? Have you heard it po? Kamusta yung version niya? Siyempre, Regine Velasquez is Regine Velasquez. Ibang version naman siya and it's very, very beautiful and I'm so happy that she did it. And she's always been vocal na she likes all my songs. Sometimes she sings my songs sa mga concert niya. May medley pa, di ba? Medley niya sa ASAP. So, di ba naman, very honored naman ng lola mo na kantahin ni Regine yung mga kanta mo. So, nakakatuwa. Thank you, Miss Reg. Pero Regine song naman pa na gusto mo. Oo, di ba? I love Regine song. Regine, actually, kumanta na ako ng mga songs niya na like, nung pandemic, I had a concert, parang Divas type. Kinanta ko yung Reason Enough. Kinanta ko yung Narito Ako. Kinanta ko yung You Made Me Stronger. Yun. Nag-medley din ako ng mga songs. Do you think, Miss Nina, parang po, yung mga tao, until now, relevant pa rin po kayo kung dahil nga dati naka-CD, tapos ngayon streaming na. Kasi every time sa mga feeds sa Facebook, parang nag-share pa rin talaga ng mga Nina Live songs. So, how do you think na relevant pa rin kayo until now sa masa? Sobrang nakakatawa na gusto pa rin nila ako in their lives. Gusto pa rin ako maging part ng kanilang playlist and their music. And sabi ko nga, kung hanggang kailan nila ako gusto lang dito, I'll still be here forever. Kasi medyo off topic na konti. Do you remember your first love? And why do you think you fell in love with that person? Siyempre sila naman hindi, first love never dies, di ba? Kaya maalala mo talaga ang first love mo. Without naming names po, of course. Yeah, oo. Of course, I remember my first love and
became my first love because he was my first boyfriend. Kaya first love. And talagang marami naman din siyang naitulong sa akin bilang tao. Hindi siya yung parang first boyfriend lang na parang binarubal ka na whatever. Minahal talaga. Minahal na barubal. Na romantic lang na Yes, very, hindi ganun, kumbaga pero- it's a very memorable first boyfriend talaga siya. He took care of me and my needs and everything. Did this happen later on in life or medyo early pa po? Later on in life. Medyo late ako nagka-boyfriend. Very pure. Ay! Oh my gosh. Hindi ako naka-white kasi. Christina, sa mga songs po yun, kasi for example, pag nag-create po, nakakuha sa mga songs, may mga parang para sa ganito, para ganyan. So sa mga songs po ganyan, for example, yung For the Short, It's for this, ganyan. May ganun po ba? Kumbaga, when I sing a song, parang meron ba ako sa part ko na dinededicate ko Ako sa yung mga ganyan yung songs po. Siyempre dapat. For me, pagkakanta ng song, merong parang inspiration behind that song. Parang isipin ko, itong song na to para sa ganito. Kasi para mas siguro mas feel ko yung For the Short, Ha? can you po niledicate yung For the Short? Foolish Heart, para sa... Favorite. Obvious na favorite. Foolish Heart para sa mga heart na talagang hindi matutututo, ganyan. Parang ako yan. Jealous para sa mga nagsiselos na yung mahal nila ay meron ng mahal na iba. Someday. Ang someday. Someday para sa mga trying to move on na sinasabi na merong much better than your ex, so wag kang hinayang sa split up. Love you. Love moves is explain talaga sa akin. Sasabihin ko na lang kaya yung lyrics. Yung love moves para sa mga nakahanap na ng special someone na hindi mo inaasahan na dumating sa buhay. Yan. Nahiya pa siya kita. I love you, goodbye daw. I love you, goodbye para sa mga ex na tumatawag-tawag pa at hindi mo alam kung magkakabalikan ba kayo. Yes! Parang pinapaasa ka lang, tumatawag-tawag lang sa'yo. I love you, goodbye. Yes! Yeah. Yes! Most of my followers are K-pop and K-drama fans. Back then, you released an exclusive album sa Korea, compilation album in 2009, and sabi sa website, you're the first Filipino to do it. How was it back then? It's always an honor pag may mga ganyang like to release an album international. Di ba sabi ko hindi mo ini-expect pero pag na-release siya internationally, syempre iba rin yung feeling. So, and till now, yung mga K-pop and yung mga singers nila, kumbaga, alam nila yung mga songs ko and they love my songs. Before COVID na, nung pandemic, nag-live po kayo sa Amazing Pool na nagpapanood. And then nag-cover kayo ng song from Crash Landing on You. Yes. Yung Flower. I think that was the first Facebook Live nung nasa may parang music room ako. Tapos ma'am, nung nag-cover kayo na pinost sa YouTube, tapos may nabasa ko sa comments na you read the lyrics in Hangul. Yes. Oo, I read the lyrics in Hangul kasi 'di ba merong yung romanized version. Medyo hindi ako familiar kasi may mga EU version. Pero kasi I studied Korean, pati yung language, and mas comfortable ako to read it in Hangul. Yeah, and to pronounce it in